Diskwento sa online transactions para sa mga senior citizens at PWD. Ang ating pong pag-uusapan kasama ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens, Attorney Franklin Quijano. Attorney, magandang araw po sa inyo. Good morning, Sir Aljo, at good morning sa lahat na tagapanood at tagapakinig. Yes, sir. Si Audrey po ito, no? So, Attorney, unahin ko po itong magandang balita para sa mga senior citizens hinggil po sa discount sa mga online transactions. Ipinapatupad na po ba ito? Ano na lamang po ang requirement upang ma-avail nila ito? Audrey, as far as I'm concerned, as early as August last year, mayroon na pong joint memorandum circular na pinirmahan ang maraming ahensya, kasama na nito ang DTI, DSWD, maraming mga agencies ang kasali dito na naglalaan ng provision for online purchase. Kaya, obviously, approved na ito at dapat nang irespeto ng ating mga nagbibigay ng online sale ng mga goods and services. Sir, kapag sinabi po nating online transactions, kasama po ba dito yung mga mobile applications na madalas na ginagamit sa kanilang pagbili ng kanilang personal na pangangailangan tulad po ng mga kagaya ng Lazada at Shopee? Opo, lahat po. Kasama po yung Grab at ano pa yung isa? Grab at saka yung naghahatid ng pagkain, kasama na po yan. Pati sa Grab, ano? Okay, Attorney, paano naman po yung mga online shops sa Facebook? Dapat din po ba nilang i-honor yung benepisyong ito ng mga senior citizens at ng mga PWDs? Basta lang pumasok sa Republic Act 9994 ng mga provisions, no? Yung basic at saka yung necessary. Diba may mga kategory na kung ang isa ang commodity ay essential at magkaroon ng certain discounts, pwede na po yan. Siyempre, depende sa arrangement. Kunyari, nung COVID, ang alam ko may mga pharmacy na naghahatid ng mga medicine na online ang pag-o-order. Kung may prescription, may senior citizen ID at saka may booklet, check na dapat may privileges and benefits na dapat ibigay sa mga medicine na dapat magkaroon ng VAT exempt at saka 20% discount. Okay, sir, linawin lamang po natin, ilang porsyento po ang diskwento na maaari nilang ma-avail? Nakadepende po ba ito kung ang kanilang bibilihin ay pagkain o gamot o personal na gamit? Ano kasi, di ba may Republic Act 9994, nakasaad doon sa 9994 yung certain categories like medicine. Kung medicine, 20% discount. Pero kung yung medicine na yun ay vatable, bukod sa 20% discount, may discount pa sa VAT exempt. So yun, ganun yun kung medicine. Kung groceries, at may groceries na sa ngayon, ma-online mo, 5% yun. Kung pagkain, 20%. At kung vatable ang pagkain, 20% plus 12%. Yan po yung mga, yan po yung mga categories na kailangan conscious din ang mga seniors natin at makalaan sa 9994 at saka conscious din yung mga may-ari ng mga negosyo at nagpo-provide ng online. Okay. So sir, paano naman po ang magiging monitoring ng komisyon kung ito po ay nasusunod ng mga online shops at mobile applications? Alam niyo po, kasali po doon sa joint circular na yon ang BIR. So I would like to say na kasama sa BIR ang monitoring ng mga sales. So yun. May mga monitoring. Siyempre, kung may magsusumbong, then of course, sana gagawa tayo ng procedure
Narinig ba ako? Yes, sir. Go ahead. Oh, yung sa ano, kung may magtumbong, siyempre, kung saan ang senior citizen residente, pwedeng doon sa OSCA, no? At kung siyempre hindi available ang OSCA one way or the other, pwedeng dito sa National Commission of Senior Citizens. Okay, attorney, katanungan naman po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Ano? Lahat po ba ng online transactions covered? Online bookings for hotels and flights, may limitasyon po ba? Pati po flight, dahil sa flight, nahihingi ang airline ng senior citizen number, ano? So pwedeng yun ay gagamitin sa mga airlines. So anything covered doon sa definition ng 9994, flights, yung pagta-travel by ship, yung sa by land, kung may mga online na ticketing system, kasama na rin po yung discounts on the online. Okay, sir, pakiulit lamang po yung binanggit nyo kanina, attorney, no? Sakali po na may nais magreklamo, saan po maaring dumulog yung ating mga senior citizens at PWDs hinggil dito? Okay. Ang mga senior citizens po ay may isang sangay ng pamahalaan na nagbibigay pansin sa lahat na local government units. Ito po yung OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs. And so, in every municipality and city, ang tumatanggap ng reklamo ay ang OSCA. Ngunit kung sakali ang OSCA ay hindi accessible for one reason or the other, pwede pong ipaabot ninyo sa National Commission of Senior Citizens ang inyong reklamo. Kami po ay makukontak sa email. Ang email namin ay ph.ncsc@gmail.com ph.ncsc@gmail.com. Pwede rin sa website natin. Ang website ay www.ncsc.gov.ph ncsc.gov.ph. Sa pamamagitan ng inyong email, mag-respond din kami. Okay, sir, sa iba naman pong usapin, ano yung mga hakbang po ng inyong komisyon upang mahikayat pa yung mga senior citizens na mag-register sa inyong nationwide database? Well, sa ngayon, we are really happy to inform you na ang nag-register ay lampas na ng 2.6 million. So every day, may increases ito. And so we dream and hope na by December of this year, maabot natin ang almost 100% ng senior citizens na mag-go online. So sana po mag-online ang lahat kasi we have to establish a primary data nationally ng senior citizens. Tulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, PBBM, ang digitalization and data-based decisions are really very important. Mahalaga po yung database sa paggawa ng mga importanteng desisyon ng ating pamahalaan. So, knowing that may statistics, may census tayo na more than 9 million na ang senior citizens and our estimate is umaabot na ng 11 to 12 million sa ngayon ng panahon. Sana po malaman natin dahil mahalaga yung online data. Una, dahil gusto nating malaman kung sino-sino talaga ang senior citizens, saan sila ipinanganak, kailan sila ipinanganak, at saan sila nakatira, sino ang kanilang nanay, sino ang kanilang parent. At of course, gusto din natin malaman kung ano yung mga abilidad nila because we want the senior citizens to really contribute to nation building at ino-organize din natin seniors based on profession, based on industry and skill. Sa pamamagitan ng pag-organisa, makakatulong pa si senior citizens sa pagpalago ng ating ekonomiya. Gusto din namin malaman ang katayuan sa buhay dahil pagdating ng panahon na may pangangailangan, siyempre alam na namin through the online registration.
And finally, meron pong na-download ang ating pamahalaan through President BBM na 42.9 billion na health insurance ng lahat ng senior citizens. Gusto naming malaman yung health profile ng bawat senior citizen na sa ganon, may madala natin sa mga health authorities kung mga pangangailangan ng senior citizens. So, importante po yung online. And with the online registration, sana po maintindihan ng lahat na mas mapadali at mapagaan yung trabaho ng National Commission of Senior Citizens. Okay, sir, dinagdagan po ng DBM ang budget para sa indigent senior citizens sa ilalim po ng 2024 National Expenditure Program. Paano po ito makakatulong sa inyong mga programa? Well, ang batas na nagsabi sa 9994 na ang bawat indigent senior citizen ay makakatanggap ng 500. Ngayon, through bagong batas na 11916, magiging 1,000 na po siya. So kung may 1,000 para sa indigent senior citizen, sa nakikita ko, malaki na rin ang may ambag at may tutulong nito sa mga senior citizens na mahirap, yung walang-wala. Siyempre, yan po yung immediate impact. Of course, we want our response system to be to also improve. Kaya we hope that the SWD and NTSA will also be able to sit down to improve the delivery system ng Commission. So ngayon, yung budget na yan, nasa DSWD pa lang po. Okay, bilang panghuli, sir, ano po ang mga dapat pang asahan ng ating mga kababayang senior citizens mula sa ahensya? Alam mo, gumagawa tayo ngayon ng periodic review. Sa batas kasi ng 9994, ang sabi, every 2 years, i-review yung mga benefits ng senior citizen. Lumalabas na dahil ang NCSC ay nakakita na ng may mandate siya, well, gagawin din natin itong periodic review so that our senior citizens ay magkakaroon ng mas malinaw na information stream. Isa nito, for instance, yung 1,300 para sa groceries ay naipasaya 2010. Yung 2010 na 1,300 ay isang sakong bigas. Sa ngayon, yung 1,300 ay kalahating sakong bigas na lang. So, kailangan pag-aaralan nito at kailangan tawagin ang publiko nang sa ganon, mas may change na makukuha yung senior citizens, mag-i-improve yung delivery natin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Attorney Franklin Quijano, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens.